Bungotino Team. Hey besties! Welcome to our podcast kung saan walang arte, walang pretentious, pure chika, real talk at good vibes lang. Kung gusto mo ng usapang barkada lang, may tawanan, konting kalokohan, at educational pa. Nasa tamang podcast ka, bestie. At kung nakikinig ka ngayon, automatic, member ka na ng squad namin! Parang ibang setup natin today mga besties. Kasi today, pag-uusapan natin ang Italy. It's giving cafe, Pizza. And something like pasta! It's giving Agnes ng Dulce Amore. Agnes ng Dulce Amore! At dahil nga hindi naman natin afford ang mag-travel papuntang Italy, mag-virtual travel na lang tayo. Wait, genuine question lang. So, paano nakaka-affect yung internet sa communication ng Italians with other countries? So basically, they communicate faster and easier via email, Google. Dati sulat-sulat lang. Ngayon, pwede ka nang tumawag-tawag via Messenger, di ba? Dating app, Bumble, di ba? Parang hindi nyo naman na-try mag-Bumble. Parang Umami. ako. Totoo, parang ang laking help ng internet. Parang one click mo lang makakakonect ka na sa buong mundo. Kahit nasa bahay ka lang, pwede kang mag-explore through watching videos in internet. Tama, di ba? True. Alam mo, parang kabisado ko na nga ang room kahit di pa ako nakakarating ng dahil sa Google Maps. Eme ka naman. Pero totoo, ang daming tourist talaga ngayon na parang pagpupunta sila ng Italy. Kabisado na nila agad kasi one click away na lang tayo ngayon sa internet. Tsaka makikita mo na agad sa online kung saan mo gustong pumunta. Alam mo na kung ano yung maaanohan mo doon. Cafe, pwede mo lang i-search. Ang dali-dali na lang mag-search ngayon kung saan ang mga magagandang location para puntahan. Diba? Parang hindi naman natin gawain mga bestie. At syempre, hindi lang foods ang sikat, pati fashion and culture. Ang daming trends from Milan, parang runway ang streets. Oo nga, talking about Heart Evangelista, nakikita niyo ba yung mga posts niya? Grabe, sobrang ganda ng mga posts niya. Tsaka, alam niyo ba, ang culture kasi nila doon, parang most likely lang din dito sa Philippines. They are respectful, they use the word shao. Yung sinabi ko kanina, shao, bungorgino, hindi ko talaga siya alam i-pronounce actually. Pero ganun sila mag-greet sa kanilang mga elders kasi it's a sign of respect for them to their elders also. So malaking sa kanila, big thing sa kanila kapag hindi ka nagpakita sa kanila ng respect. Kasi for them, parang malaking disrespect yon kapag hindi ka like for example, you're talking to them, pero bago ka dapat makipag-usap sa kanila, you have to greet them first. Hindi kagaya sa atin na, "Hoy mare, ano ng balita?" Hindi siya ganon. Dapat you are very respectful towards them. Parang po at opo sa atin, di ba? Yeah, parang ganon. Pero yung Xiao tsaka Bungorgino, parang na-search ko kasi siya. Yung Xiao is for your common friends, same age. And then yung other term naman is para siya sa mga elders. So hindi mo pwedeng gamitan ng Xiao ang elders mo. Unless, I think, parang okay lang naman sa kanila if you're a tourist sa place nila. So, they think na it's okay. Parang okay lang sa kanila na, sige, kasi hindi ka naman talaga, sa culture namin. So, okay lang yun. Pero if ever, my friend ka na Italian, you should never do that because they find it very disrespectful. Always. Speaking of, alam nyo rin ba na medyo chill lang sila sa time? Polychronic kasi sila. Polychronic? Sino ba alam yung polychronic? Hindi talaga. Parang alam mo na. Ngayon din ang ba narinig yun? Oo nga. Ano nga yun? Anong lumalabas sa mga Ala, hindi kayo nag-google. So, ano nga yun? Polychronic, it means flexible yung time nila. Multitasker sila in short. Kumbaga, naglalaptop ka, tapos naglalaba ka rin. Ay, hindi talaga. Grabe naman ang person na iyan. So, parang Filipino time, pero social version? True, ganun. Yes. Shala. Pero dapat sa work at formal events on time pa din. Yes. Pero sa Filipino ba?
Kaya palaging late. Parang bagay ka doon. Lagi talaga, hindi talaga ako late. Talaga, maaga lang kayo nagsisimula. Hoy, para na nagpalusot para bang ano siya. Alam niyo din ba na Italy has one of the most UNESCO World Heritage Sites in the world? Kaya pala yung mga streets nila, parang museum, very aesthetic. Diba? And yung Venice, built on water. Imagine, boat ang commute mo instead of jeepney. Diyos ko, tapos tayo traffic, tapos sila nakasakay sa Ganzula. Sana naman pakinggan. Alam mo yung Ganzula? Hindi. Pero may tanong ako. Tinawag ba silang Rome kasi Roman Catholic silang natin? Actually, no. Nag-originate yung Roman Catholics sa Italy kasi doon binilt yung church. Pero, hindi lahat ng Italians Roman Catholic. Kumbaga, may mga Muslim, ganun pa rin na Italians doon. Ganun pala din. Yeah. Kala ko lahat sila Hindi. Mali ka. Ngayon, alam ko na. Alam. Kasi galing na sa'yo. Exactly. So the internet really helps religious communities to share their informations, their beliefs, especially Italy's na multicultural. Yeah. Another interesting fact is Judaism. Actually, Italy is one of the oldest Jewish communities in Europe, dating back to 1,000 years. Ganun sila ka-respectful, kaya nga meron rin silang mga laws when it comes to online communications like data privacy laws and anti-hate speech regulation. Parang RA ba yan sa Philippines? Ano yung law na yun? Actually, similar, pero kasi they support the GDPR and the Mancino Law, which actually mandates and protects their privacy online. And also naman, it's actually as a protection for the people for like speech hates or discrimination and any racism. So, freedom of speech is allowed. Pero, may limit kung disrespectful. That's why when you're communicating online or physically with the Italians, you must be respectful. Think before you click, eka nga nila. Respect is not optional. It's a must. Kapag pinost ko yung pasta na gawa sa Philippines. Ay, mo naman. Pero, syempre, hindi ka report but of course, be respectful to their culture na lang. Yes, wag mong sasabihin na pareho ang pasta at instant noodles. Hindi talaga magkalasa yun. Alam mo din ba na ang cappuccino sa morning lang nila iniinom? Ay, wait. Seryoso? Hindi ko pa siya natatry. Hindi ko pa natry ang cappuccino. Pero grabe naman, bakit naman daw? Because they believe, di ba ang cappuccino may milk? Believe nila is heavy digestion kasi yon. Kaya for alternate is mag-espresso ka na. Espresso! Pero natry ko yan, quick recap lang, natry ko na yung espresso na yan. Pero oh my God, I was ordering sa cafe. Siyempre, hindi ko naman alam ang Italian cafe. So, ayoko nung ano yung mga kasama ko na parang social-social ako. So, nakita ko doon, one shot of espresso is 50 pesos. So, sabi ko, isang order po ng one shot of espresso. Tapos sabi sa akin nung cashier, one shot lang po. Tapos sabi ko, yes. Tapos sabi niya, parang, hindi confused siya sa order ko. Sabi niya, okay. Tapos, nung nandun na kami sa table namin, sabi ng mga friends ko, asan yung order mo? Dumating yung bartender na si Kuyang Pogi. Pero nung dinala niya, as in, nakaganyan lang siya. Ang liit-liit niya lang. Maliit, parang shot Tapos, glass. edi, hinihintay ko na parang may yabot sa akin na cup na may tubig, ganun. Tapos, ay, ito na pala yung 50 pesos ko. Parang ito pala yung espresso. So, syempre, hindi ko nga alam, di ba? So, pagkainom ko, ang pait. Pure bean pala siya. Yung parang extract siya ng bean. Oh my God, I feel so kasi hindi ko siya alam. Like, ayan, di ba? Feeling social kasi ang iniinom ko lang naman talaga 3-in-1. Eh di parang nakakahiya naman pag mag-order ka ng cappuccino kapag ganitong hapon na, di ba? Parang ano nila, ay, turista talaga to. Ganun, Di ba? Pero feeling ko, hindi naman. Kasi if we're tourist naman, if kung tourist ka, syempre, they will feel considerate naman about your situation. But if they are kapwa-Italian, yung gumawa nun, like, what are you doing? That's not how things work here. Are you not Italian? Siguro ganun yung mga ano nila, parang balat nila. I-judge ka talaga nila kasi Italian ka pero hindi mo alam na hindi talaga culturally appropriate yung mga pinagkagagawa mo. Bestie, nakita mo ba yung Vatican sa pictures and videos?
Ang ganda no, na para bang mapapawa ka sa sobrang rich ng cultures. Pare, ano ba yan? Parang grabe naman, sobrang dream destination mo talaga sa Europe, no? Oo. Ako nga, ang dream travel destination ko is sa Italy. Ay, sa... sa Europe. Sa Europe is Italy. Bakit naman Italy ang napili mong dream destination? Siguro yung Italy is parang nasa things to do before I die ko yung goal na yun. Pero kasi, di ba, sobrang ganda ng culture nila. Like, imagine, if you're going there, hindi lang talaga yung places na magagandang mga ano, yung history ng mga places na pupuntahan mo, tsaka yung mga arts. Grabe, sobrang daming mga arts doon sa Louvre Museum. Diba? Tsaka if mahilig ka sa mga Greek mythology, ganun. Greek mythology. Nalaman ka rin dyan. Lumalawak ng vocabulary. Parang kanina, polychronic. Tapos yung sa boat, ano ba kasi ng boat? Gonzola. Para bang hanggang alas 2 siya ng madaling araw nag-research tungkol sa pag-uusapan natin ngayon. Yeah. Para ready siya. Yung dami niyang mga batuhan dyan. So ayun, besties, kahit virtual lang ang travel natin today, parang nakaikot na rin tayo sa Italy. Internet connects us globally, pero respect and culture pa rin ang pinaka-importante dalhin. Travel smart, be respectful, and always keep the bestie energy. Whether you're studying, scrolling, or just vibing, thanks for hanging out with us. This is No Filter Besties! And that's the tea. Bye!